Okay mga kanoisy, next video. China, binaha ng matindi sa lakas ng kalamidad, isang tulay ang bumagsak. Grabe. Libo-libong residente rin ang inilikas. Grabe oh. Sa dami ng kaganapan sa mundo Grabe men. Bakit kaya? at tensyon sa pag-aagawan ng mga teritoryo, eto't ang China ay hinagupit ng matitinding sakuna. So kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, meron tayong panonoorin na video dito men patungkol nga sa pagbaha daw sa China. So curious na comment kasi yung thumbnail niya ay something is so very scary talaga. So ang video ito ay mula kay Suksay TV. So meron itong pamagat na China, binaha at nagka-landslide pa. Libo-libong residente nilikas. So yan yung panonoorin natin mula kay Suksay TV. Support nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo na mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoicy. So di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, China binaha at nagka-landslide pa. Libo-libong residente inilikas. So like, comment, share, subscribe. Start. China, binaha ng matindi. Ulit. China, binaha ng matindi sa lakas ng kalamidad, isang tulay ang bumagsak. Grabe. Libo-libong residente rin ang inilikas. Grabe oh. Sa dami ng kaganapan sa mundo Grabe men. Bakit kaya? at tensyon sa pag-aagawan ng mga teritoryo, eto't ang China ay hinagupit ng matitinding sakuna. Naku. Bakit napakalakas ng bahang ito sa China? Ilan ang mga nasawi at nawawala? Naku. Ang matinding baha at landslide sa China, yan ang ating aalamin. So ayan, Suksay TV, subscribe. Original video link in the description box below. Sa aerial video, makikitang nalubog sa baha ang mga palapag at bahay sa Guangdong Province sa China. Hindi na halos makalabas ang ibang tao sa kani-kanilang bahay at ang iba naman ay Grabe. nagbangka na lang para lumikas. Binayo ng malalakas na ulan ang lugar ng ilang mga araw, kaya patuloy ang pagtaas ng tubig. Umapaw China talaga kasi yung bubong nung ulit nga natin yung bubong merong dragon ay nagbangka na lang para lumikas. Binayo ng malalakas na ulan ang Tingnan lugar niya. ng ilang mga araw, kaya patuloy ang pagtaas ng Yan yung mga bubong nila may ganyan ng mga dragon para sila daw yung nag-aapoy tuloy. tubig. Umapaw na rin ang mga ilog na lalong nagpabaha sa probinsya sa China. Grabe men. Isang kotse pa nga ang inanod sa Guangning ng isang rumargasang baha. At mas matindi pa ang kalamidad nang magkaroon ng kaliwatan ng Grabe. landslide sa Guangdong Province. Kabilang dyan ang tulay na bigla na lang bumagsak dahil sa walang tigil ng ulan na Di kaya lang siya men, mahina lang talaga yung tulay. Pero siguro nga nasira talaga dahil sa pagbigay ng lupa, di ba? Tuloy. nagpalambot sa mga lupa. Base sa pahayag ng kanilang local media, mahigit 60,000 na mga residente na ang inilikas, lalo na ang mga Dami. malalapit sa ilog. Nasagip din ang mga estudyanteng naiwan sa kanilang dormitory. At ang matindi, 4 na ang nasawi sa kalamidad na ito sa China. Grabe, 60,000 yung inilikas, 4 yung nasawi. Men, At 11 ang nawawala. Sa ngayon, halos Grabe. humihina na ang ulan sa Guangdong Province. Pero magkakaroon daw ulit ng isa pang malakas na ulan sa mga susunod na araw. Naku. Sunod-sunod na kalamidad ang nangyari sa China, hindi lang ngayon. Matatandaan noong nakaraang taon lamang ay milyong-milyong mga tao ang naapektuhan. Nasira ang kapaligiran. Bumagsak ang mga infrastruktura Grabe, men. at bilyong halaga ng pagkalugi sa kanilang ekonomiya. Isa din ba to sa dahilan men kung bakit lumubog yung nila, ekonomiya or parang lang talaga siya. Nasolusyonan naman agad. Ewan ko. Marami ding nasugatan at ang pinakamasaklap sa lahat ay maraming tao Nasawi. ang nawalan ng buhay. Noong nakaraang taon, buwan ng July at August lamang ay 5 kalamidad ang tumama sa China. Grabe. Landslide,
Xi'an ang lungsod na isa sa may pinakamalaking populasyon sa bahaging kanluran ng China at noon lamang ika-12 ng Agosto ay nakaranas ito ng landslide na tinatayang nasa 24 ang nasawi. Ayon sa Emergency Management Bureau ng Xi'an City, ang kalamidad ay nagdulot ng pagkawala ng kuryente na nakaapekto sa 700 na kabahayan at nagdulot ng pinsala sa mga kalsada. Yun ba guys, kapag merong mga baha-baha na lumalampas na sa bahay yung tubig, sinasadya bang patayin yung kuryente dyan or talagang namamatay yung kuryente? Comment nga kayo sa baba guys. Nagtatanong lang naman ako para malaman din ng iba, di ba? Tuloy. Kasi isa din yan sa parang iniisip ko dati ba na grabe katakot kapag tumaas yung tubig tapos yung mga wire maabot ng tubig so makukuryente tayo. Something like that yung mga pinag-iisip ko dati. So nakakatakot siya, di ba? Tapos kapag umaga, malaking advantage siya na patayin nga yung kuryente kasi yun nga para hindi ka makuryente. Pero kapag kagabi naman, problema din siya kasi madilim, wala ka makikita, di ba? Tulay at iba't ibang infrastruktura. Sinkhole. Isang malaking sinkhole ang Grabe. biglang bumuka dahil sa pagbaha sa lugar ng Habay. Grabe. Ito ay dahil sa malakas na bagyo at ulan sa nakalipas na taon. Kaya ang isang basement ng isang high-rise residential building ay gumuho. Grabe. Libu-libong mga tao ang inilikas agad dahil sa pangambang mas lumaki pa ang sinkhole. Matinding baha dahil sa record-breaking na ulan at bagyong Sa Bohol maraming sinkhole dun. naranasan taong 2023 sa China, maraming komunidad ang binaha na nagdulot ng pinsala at kumitil sa buhay ng maraming tao. Nakalulungkot at nakakaawa ang sinapit ng maraming residente na naapektuhan ng malahiganteng baha. Tama naman. Sa loob ng 60 taon, ito na ang itinuturing na pinakamalalang pagbaha na naranasan ng bansa. Mahigit 100 milyong katao ang naapektuhan. Grabe, 100 milyong katao ang naapektuhan. Can you imagine that, guys? Isipin nyo na lang dito sa Pilipinas. 100 plus million na ba tayo dito sa Pilipinas? Nakalimutan ko eh. Alam ko pero nakalimutan ko. So, kung ganyan, yan lang yung naapektuhan dyan. Parang almost isang bansa na pala sila. Almost isang bansang Pilipinas. Sabagay, malaki din naman talaga yung China, Tuloy. 1963 pa huling nakaranas ang parehong lugar ng ganitong katinding baha. 22 milyong katao ang naapektuhan noon at kumitil sa mahigit 5,000 katao. Grabe. Ayon sa eksperto, ang paglala ng baha ngayon sa China ay dahil sa mabilisang pagdami ng populasyon, pagkawala ng natural wetlands na nag-a-absorb sa Naku. tubig ulan, at mabilisang urbanisasyon sa bansa ang siyang ilan sa mga dahilan sa malawakang pagbaha. Actually, yun nga, yung mga pagbabaha, parang lang din naman yan, consequences sa pinagagawa ng tao sa mundo. Like, kita nyo, inaubos natin yung mga puno, yung mga drainage natin, yung mga basura natin kung saan-saan natin itinatapon, yung mga natin, sinusunog natin, which is makakaano siya, 'di ba? Para mag-cause ng ulan, yung mga lupa natin, something like that. So, tao lang din naman, parang sinisingil lang talaga tayo ng kalikasan, kung paano natin ituring yung kalikasan. So, tuloy. Bagyo. Sa loob lamang ng 2 buwan, nakaranas ang China ng 3 bagyo. Grabe. At isa rito ay ang Typhoon Doksuri, na isa sa tinaguriang pinakamalakas na bagyo sa taong 2023. Ito ang Super Typhoon Egay na dumaan din sa ating bansa. Naglandfall ang bagyong ito sa China noong July 28, 2023. Nakita naman natin ang lakas at epekto ng bagyong Egay sa ating bansa. Pero mas marahas at mas matinding delubyo ang ginawa nito sa China. Grabe, At sa lakas ng bagyong ito, bumuhos ang napakaraming ulan at tila nagwawalang hangin na humahagupit. Kaya naman nagdulot ito ng malawakang pagbaha sa capital city ng bansa, ang Beijing at Karachi. Siguro dahil marami silang mga buildings or yung mausok. Kasi 'di ba yung ekonomiya nila pilit nilang 'di ba sila yung isang bansa din na may napakalaking mga factories. Tama ba? Correct me if I'm wrong.
na mga lugar nito. Ang baha ay lagpas tao na. Sa tindi ng kalamidad, 60 katao ang nasawi at maraming bahay at ari-arian ang nawasak. Mahigit 31,000 ang inilikas sa Beijing at mahigit kalahating milyon naman ang inilikas sa parte ng Fujian na siyang isa sa napuruhan ng bagyo. Ang bagyong Doksuri ang isa sa pinakamalakas na bagyong naglandfall sa China na nagwasak ng 60,000 kabahayan, sumira ng 75,000 hektarya ng sakahan, nagpabagsak ng 280 mga tulay, Grabe, 200. nagpalugi sa ekonomiya at kumitil ng maraming may buhay. Grabe. Lindol. Hindi pa man nakaka-recover ang China sa dilubyong hatid Dami, ng men. bagyong Doksuri sa silangang bahagi ng China. 23 ang sugatan ng yanigin ng magnitude 5.4 na lindol ang lugar ng Dezhou sa Shandong Province. Grabe. Ito ang pinakamalakas na lindol na naranasan ng mga residente sa nakalipas na mahigit sa isang dekada. Naramdaman din ito sa Beijing at Tianjin, pati na rin sa Shanghai na may 800 kilometers Yan yung mga lugar siguro na pinagbalutan ng mga parcels natin. Ano? na layo mula sa epicenter. Halos 126 Mga bata. na mga bahay at gusali ang nag-collapse. Maraming mga tao ang naapektuhan at nasirang mga ari-arian. Grabe. Labis na takot din ang naramdaman ng bawat residente dahil sa tindi ng lindol na ito. Dahil sa sunod-sunod na mga sakuna na naranasan sa iba't ibang bahagi ng mundo, gaya sa Dubai na napakatindi ng baha at ngayon naman sa China. Grabe, Hindi men. natin maiiwasan na magtanong kung bakit ito nangyayari. Ito nga ba ay 100% na mula sa kalikasan? Marahil ang sunod-sunod na Kalikasan naman talaga, men. No doubt in that. dilubyong ito sa China at ibang mga bansa ay di maikakailang dahil sa kamali ang Fortuitous ginagawa na rin ng tao. Fortuitous. Mga illegal na gawain, mapanlamang na pagkontrol sa teritoryo at mapang-abusong ginagawa sa kalikasan. Kaya ang patuloy na pag-init ng mundo o global warming at climate change Yung ay global matagal warming ng issue sa ating lahat. Kaya ang ganti ng kalikasan, malupit at walang patawad. Kaya Tama. naman mga kasoksay, dapat nating alagaan at ingatan ang ating kalikasan. Huwag nating sirain ito. Magtanim ng puno at patuloy na manalangin sa Panginoong Diyos. Tama. Ikaw, ano sa tingin mo ang dahilan bakit matitindi ang kalamidad ngayon na nangyayari sa iba't ibang bansa? I-komento mo naman ito sa ibaba. Parang di ko masasagot yan. Siguro yun nga, abuso, pag-abuso sa inang kalikasan, ano, kasi ay yung mga tao, men, sobrang abusado natin sa kalikasan. Nagiging gahaman kasi tayo, like, yung mundo natin parang binabalot na natin ng mga buildings. Kita nyo naman yung iba dyan, mga negosyante, tayo ng mga building, hindi na iniisip kung ano yung epekto, yung mga chemical ng mga kumpanya nila, kung saan-saan tinatapon, kahit na makasira sa ano natin, Mother Earth natin, ginagawa pa rin. Nagiging greedy na din talaga yung tao, men. Kaya yun, hindi din natin masisisi yung kalikasan kung babalikan nila tayo ng mga ganyan-ganyan, ano, na babahain. Yung init, especially, alam naman natin na tao lang din yung isa sa nagpa-cause ng init. Isa na dyan yung global warming, di ba, na yung mga pinagagagawa natin dito sa lupa, sunog dito, sunog doon, mga pollution, mga usok na mga factory, mga sasakyan, 'di ba? Parang ano, men, hindi talaga ano, tao lang din talaga yung may gawa, no. Yun nga, yung mga lumang jeepney natin dito, sobrang kakapal na ng mga usok, yung mga lumang bus, sobrang iitim na ng mga usok. Pinakakasira na ng ano yan eh, kalikasan. Tapos yun nga, ayaw nilang papalitan. Well, ano din naman kasi mawawalan din naman sila ng habang buhay. Hanap buhay. So, yun. Sobrang hirap din talaga siyang i-correct, ano. Tapos syempre, need din talaga ng cooperation ng buong mundo dyan. Hindi lang naman Pilipinas yung ano na lahat talaga magiging apektado talaga sa baha or sa ganti ng kalikasan, men, kapag hindi talaga tayo magising
hindi natin itigil tong pag-aabuso sa kalikasan natin. So itong nangyayari sa China, I'm sorry, but I don't think it is about their greediness naman, pero kung sasabihin mo din naman kasi na karma siya, siguro merong ganyan, pero sino ba tayo para magsabi pa ng karma sa China, 'di ba? So ano ba? Hindi naman siguro ako yung anong tao na hindi ako matutuwa na magsakripisyo yung mga tao like that. So, ano ba yung mga bagyo natin dito, yung mga lindol natin dito, so karma din natin yun. So, payag ba kayo na sabihan kayo na karma, 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 di ba? Sobrang pangit kapag gagamitin natin yung karma. Siguro sinusubok lang talaga tayo kasi yung pinagagawa naman ng China dyan sa WPS or yung mga territory, hindi naman talaga yan direct na yung mga tao talaga nila yung nagde-decide niyan eh. Yung mga namumuno lang din naman sa kanila, 'di ba? Wala nga silang palag sa gobyerno nila. So, pag-pray na lang din natin yung mga tao doon, yung mga Chinese na wala namang kinalaman diyan sa pag diyan sa WPS, 'di ba? So, I don't think na deserve nilang tawagin na karma yung sinasapit nila. Kasi lahat naman tayo dumadaan sa ganyan. Siguro karma siya in a way na yun nga abuso nga tayo sa kalikasan hinahatulan tayo ng kalikasan or siguro gano'n na lang siguro ganti ng kalikasan. Ganti ng kalikasan. So I suggest or I advise na wag tayong matuwa sa mga ganitong phenomena kasi walang nakakatuwa dito. Isipin niyo na lang if ever na matuwa kayo sa mga ganitong event, what if tayo naman yung gantihan or tayo naman yung karmahin kasi natuwa tayo sa mga nangyayari sa kanila eh. What if tayo din yung daanan ng mga dilubyo, mga baha, mga lindol or whatsoever, di ba? Nakakatakot yun nga isipin lang natin yung the big one sa Maynila, hindi nga natin ma-imagine eh. Sobrang daming casualties yung or masasawi dyan, di ba? So yun lang naman ay pagdasal pa rin natin sila. Pray for the victims of that mga calamities there. Tapos, yun. Dito sa Pilipinas din, ingat-ingat din tayo. Maging handa at syempre dasal. Yun nga, simpleng bagay lang. Huwag magsunog ng mga basura. Huwag magtapon ng basura kung saan-saan. Yun. Magtanim ng puno kung meron man, di ba? So, yun lang naman. Kayo na masasabi nyo dito, guys? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, see you in our next video. Filipino is out.